Anong latest mga kababayan? Ito, Attorney Powa na dating tagapagsalita ng Office of the Vice President ay nagbitiw na nga po sa kanyang pwesto mga kababayan. At ito, pakinggan natin kung ano ang rason ba talaga sa pagbibitiw ni Attorney Powa mga kababayan. At pansinin din natin mga kababayan itong congressman na nagtatanong sa kanya. Ito, pakinggan natin, kabayan. Mr. Chair. Yes, Manifestation, Congressman Mr. Chair. Mr. Chair, just a quick question lang, Mr. Chair, kay Attorney Powa. Gusto lang po namin maklarify. Attorney Powa, ang ginamit niyo pong term kanina is you were pre-terminated, tama po ba? Yes, Mr. Chair. Gusto lang po namin malaman kung kayo po ba yung nag-resign or tinanggal sa OVP? Nag-ano po kami, nagkaroon kami ng pag-uusap prior to the previous hearing. It was really a mutual decision, Your Honor. What do you mean mutual po? Tinanggal ka po ba o nag-resign ka? Nag-decide po kaming mutually kasi nag-express po ako na hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson because to be honest with you, since I'm also a resource person here, I found it very difficult for me to go on media and be interviewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm also... Mukhang itong si Attorney Powa kabayan is stress na ata, no? Baka siguro mga kabayan sa ang daming nagtatanong, di ba? At alam nyo naman kung magtanong yung media na yan ay naku po, di ba? Eto, hinggan natin. Of the hearing as a resource person. So, sinabi ko po yun na I don't think I am capable of really fulfilling the contract. Naintindihan naman po ako, so we mutually decided na i-pre-terminate na po. Kasi ang contract ko po ay dapat hanggang December of this year. So, pin-re-terminate na lang po namin yung kontrata po. Kanino po kayo nagpaalam? Sa ating Vice President po. Naging mutual po ba yung decision na ito? Or... I would like to think so, Your Honor, to be honest. Kasi ako naman, very forthright ako. Nagsabi ako ng difficulties that I'm encountering. Medically, I'm affected. But also, beyond that, it's really, hindi ko ma-fulfill yung trabaho ko. Hindi ako makapagpa-interview. Hindi dahil sa ayaw ko. Pero I think it would be inappropriate. For example, if I'm asked about the proceedings, I would rather answer questions here rather than in the media, especially if it's a comment by a member of the committee. I think it would be inappropriate for me to comment through the media. So sa totoo lang po, nahirapan din po talaga ako and I expressed that difficulty to the principal. At I'd like to think that she really understood naman po at that's why nag-agree kami to pre-terminate. So I sent in my notice to pre-terminate the contract and wala naman pong naging problema. Tama yung sinabi ni Attorney Powa mga kabayan na sabihin niya kay BP Inday na hindi na niya kaya na maging tagapagsalita, di ba mga kabayan? Dahil itong si Attorney Powa mga kabayan is talagang mukhang may pagkamahinhin, di ba? Mukhang ang kailangan ng OBP na spokesperson sa ngayon mga kabayan sa ang dami nang nangyayari, ang daming bumabatiko sa ating mahal na pangalawang pangulo na si BP Inday ay mukhang di na nakayanan na itong si Attorney Powa mga kabayan, di ba? Kasi bago siya naging tagapagsalita ay wala pang gaanong issue, di ba? Si BP Inday. Tapos nitong nakaraang buwan naku po, sandamakmak na issue mga kababayan. So yung mga media sa kanya talaga magtatanong, di ba? At alam naman natin mga kabayan, di ba? So mabuti na si Attorney Powa ay umamin mga kabayan at nakipag-usap kay BP Inday. At syempre alam nyo naman si BP Inday, di ba? So pinapayagan niya, kaya nag-pre-termination na lang sila mga kababayan. Di ba? Bakit po kayo nahihirapan? Nahihirapan po ba kayo dahil nahihirapan kayo ipagtanggol siya o meron po bang inuutos sa inyo na... Hindi naman po. Di ba mga kababayan?
tingnan nyo naman kung paano magtanong itong mga congressman na to. Di ba? Nahihirapan o pinapahirapan ka ba? Di ba mga kababayan? Gusto nilang bigyan ng kulay yung pag-resign niya mga kababayan, di ba? Sa madaling salita, gustong sabihin nila na kasalanan ni BP Inday na bakit siya nag-resign mga kababayan. Na may hindi magandang hidwaan sila ni BP Inday or si BP Inday mga kababayan ay may ginawang anomalya kaya nag-resign itong si Attorney Powa. Di ba? Oh, yan ang gusto nilang iparating mga kababayan panigurado. Di ba? Kaya itong si Attorney Powa ay natawa na lang. Di ba? Mr. Chair, sorry. Hindi naman po. It's really... try ko pong i-explain, no? For example, meron pong interview regarding the proceedings here. Ako po kasi, personal view ko, kunwari nagkomentong isang kagalang-galang na kongresista tungkol sa proceedings dito, or pagtanungin ako tungkol sa mga issues na pinag-uusapan natin dito, I don't think, out of due respect to the members of this committee, I don't think it would be proper for me to answer through the media. Tapos magkakaharap tayo dito. Tapos either ulitin ko lang ulit yung sinabi ko. I would rather answer the questions here as a resource person. And I don't know if it's something that the committee would appreciate where I'm coming from. But sa totoo lang po, nahirapan ako magpa-interview. Kaya po kung mapapansin nyo, hindi ako nagpa-interview since nagsimula po yung itong komite na to. Hindi po ako lumabas sa kahit anong interview. No? That was my difficulty personally. One more question, Mr. Chair. May mga inutos po ba sa inyo na nahihirapan kayo sundin kaya kayo nag-resign? Naku po mga kababayan, di ba? Pangiti-ngiti pa itong si Kong mga kababayan, no? Di ba? Gusto talaga nilang bigyan ng kulay mga kababayan yung pagre-resign ni Attorney Powa or pagbibitiw sa pwesto, di ba po? Sinabi na nga ni Attorney Powa na hindi niya kayang gampanan, di ba? Ang pagiging tagapagsalita ng Office of the Vice President, di ba? Tingnan nyo naman yung ngiti ng isang Congressman Jefferson mga babayan, no? Oh, di ba? Wala naman po, Your Honor. I would like to be clear about that also. Wala naman pong inutos sa akin. In fact, kahit po sa interviews naman, I was given free rein to whether accept or not an interview. But ka, Kong. Lately, talaga pong personally, I don't know, it's me. I think it would be inappropriate to answer things through the media rather than through a committee. And then maybe after the investigation, pag may magtanong, then we can all discuss what happened during the committee hearing. Pero kung alam nyo naman po, minsan ang media, minsan tatanungin tayo ano ang nangyari. Kung kunyari, hindi pa naman napag-uusapan sa committee, ayaw ko sanang pangunahan din po ang ating kagalang-galang na committee. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Chair, mga kababayan. At yun na nga po mga kababayan, no? Grabe, iba talaga kung mag-isip ang mga miyembro ng Tuwad Committee, mga kababayan. Tuwad Committee, mga kababayan pala. Sensya na po, Mantakin mo mga babayan, gusto pa nilang bigyan ng kulay yung pag-resign ni Attorney Powa. At gusto pa nilang yata na isisi kay BP Inday mga babayan, no? Di ba? Mabuti na lang at magaling sumagot itong si Attorney Powa mga babayan. Hindi kumagat sa kanilang pain na mga tanong, di ba? Mantakin mo mga babayan, baka nag-resign daw si Attorney Powa is nahihirapan sa mga utos ng Vice Presidente. Naku po, di ba? Di ba mga babayan, gusto pa talagang bigyan ng kulay or malisyoso yung pagbitiw ni Attorney Powa. Di ba? At kanina mga babayan is tila nag-iyakan yung sila Kong Abante, sila Paduano, di ba? Sila Akop mga babayan dahil walang sumipot kahit ni isa sa Office of the Vice President. Di ba? Except kay Attorney Powa mga babayan. Kasi si Attorney Powa is hindi na parte
ng OBP. At yung si Abante mga kababayan is inano pa, mukhang gusto pang paamuhin itong si Attorney Powa mga kababayan. Sinabihan niya na very good daw na kahit papano ay sumisipot siya lagi sa hearing ng Quadcom mga kababayan. Diba? Gusto kunin yung loob ni Attorney Powa ni Abante mga kababayan. Diba? Diba? Ganyan yung mga galawan ng isang miyembro ng Tuwad Committee. Ay, Quadcom pala mga kababayan. Diba? Alam na natin anong galawan ganyan mga kababayan. So ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa naganap na hearing kanina? Di ba? Magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan, kabayan.